tama lang ang desisyon kong hindi mag-attend doon kasi 'pag nag-attend ako doon, sigurado 'yun, ako ang tatargetin isa doon na ipapa-contempt nila at babastusin, aabusuhin nila ang kanilang, kapangyarihan and then ipapakulong ako. At alam ko na kung saan ako mapupunta, sa isang city jail na ang layunin ay doon ako yayariin, tutudasin ako. Aminin man nila o sa hindi, itong si Boy Pulbura na congressman ang isa yan sa mga utak na gawin po yung ganong assassination attempt sa buhay ko. And sabi ko na nga, ang source ko mismo, nasa paligid niya lang, no? Hindi niya alam na nakakakuha tayo ng impormasyon. Hindi na natin siya pangangalanan. Bibigyan pa natin siya ng pagkakataon para magpapogi. Di-deny niya siyempre. Di-deny nila yan. So, pangalawang punto ko, hindi naman talaga in aid of legislation ang gusto nila eh. Kasi kung gusto nilang magbawi sa pagiging agrabyado daw, sa sinasabi nila na kalabisan sa pag-e-exercise ng mga rights namin sa free speech and freedom of expression, ang layunin talaga nila ay patahimikin at busalan kami. Sa minimum, takutin kami at ma-intimidate, natitigil kami sa pag-criticize sa kabulukan at kasamaan ng gobyernong ito ni Marcos. Bagamat constitutionally guaranteed freedom and right ang malayang pagpapahayag at kalayaan sa pagsasalita o malayang pagsasalita, hindi yan absolute correct. Yung ating sarili para po sa long-term na pakikibaka natin upang maipagpapatuloy ang ating advokasya sa paninindigan para sa mabuting pamamahala, paglaban sa mga abusado at kurakot sa gobyerno at mga nagwawaldas ng poder at kapangyarihan natin. So, hindi pa ako nakakatulog for more than 24 hours na halos, no? Mula nang ako po ay mag-exit dyan sa Pilipinas. It's paggabi na po dito sa lugar ko at medyo malayo-layo din po ang tinravel ni Ka Eric. Malungkot ako at hindi ko kayo makakasama dyan sa Pilipinas, lalo na po yung mga kababayan natin. Although yung ibang audience natin, marami din po ay nasa abroad nagtatrabaho o nakatira. Subalit ang puso at ang ugat ng kanilang damdamin at paninindigan ay nandyan pa rin po sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa mga prayers ninyo, nakarating po ako ng ligtas. At tamang-tama po yung ating timing kasi nang binulgar natin sa ating live na may plano silang magsagawa ng selective itong kongreso ni Tambaluslos na illegal arrest and illegal detention sa mga kritiko ng administrasyon by way of so-called weaponized and highly abusive congressional investigation daw nila, itong TRICOM nila na wala namang patutunguhan ito kundi puro pagwawaldas at pagsasayang ng panahon, pondo at grandstanding, ay nakita natin na walang pinatutunguhan ang mga pinapatawag dyan na resource persons, no? Ang nakuha nating information, kung hindi po natin ibinunyag yung kanilang plano, ay isa-isa po kaming dadakmain at isa-isa kaming ilalagay sa kulungan, lalo na po si Ka Eric na tinarget po na ilalagay sa isang city jail na ang layunin ay doon isagawa ang masamang balak sa pag-execute sa akin na palalabasin po na ako ay na-involve sa kaguluhan sa loob ng kulungan. Maraming salamat sa inyong prayers, for all your support, moral, inspirational, and financial and material support. Lalo na po sa pamilya kong naiwan sa Pilipinas. Hindi ko po maubos maisip na ang gobyernong tinulungan ko na maging maayos at matino sa panahon po ni Tatay Digong, na lumaban po sa numero 1 salot na nagwawasak ng ating bayan, yung communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF, at maibangon po ang totoong mabuting pamamahala, yung real sense of good governance, ay siyang gobyerno ngayon na nagsasagawa ng persecution, ng panggigipit at panunupil sa mga taong tumulong po sa gobyerno. Lamang kami ay konektado
o perceived to be aligned to the Duterte political camp, no? Nakakalungkot dahil wala kang matakbuhan, wala kang malapitan sapagkat the political persecution in the Philippines right now for those who are critics of the government ay very, very deep and very incisive ang kanilang approach, no? Talagang focus to target individuals. Kagaya ng ginawa nilang illegal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at illegal na pagpapatapon sa kanya sa Europe, no? Hindi po siya nirespeto. Kaya mga kababayan, I hope maintindihan niyo po kung bakit nag-apila ako sa inyo for your understanding, no? Juvie and ang iba hindi ko mabasa, no? Ay dito na si Labrador. Wag niyo nang pansinin itong si Labrador. Wait, i-time out muna natin kasi pasaway yan. Zombie yan eh. Yun ang mga zombie na dapat wala dito sa channel natin. Talagang binabantayan niya yung channel natin para lang magsabotahe siya. Hayaan mo na siya, hindi na yan makakakwan. Hindi na yan makakatawag nito, makakapag-sabotahe sa atin, ano. Uulitin ko po, what made me decide to really find a way for self-preservation mode is nakita ko pong kalapastanganan at kawalang paggalang sa nangyaring pagpapadukot ni Marcos at nila Romualdez, kasabwat ang mga komunistang teroristang grupo at ang International Criminal Court na mafia kay Pangulong Duterte, and how the Philippine National Police was weaponized to bastardize the law and abuse the Constitution and ibaliwala ang anumang mga international na konbensyon na pinirmahan ng Pilipinas. Kagaya po ng Universal Declaration of Human Rights sa United Nations, yung International Convention on the Protection of Civil and Political Rights. When I saw that na naganap kay Pangulong Duterte, ang karumaldumal na pagtataksil ng gobyernong ito ni Marcos, and then pumasok ang impormasyon na isa-isahin kaming dadamputin ng mga grupo ni Romualdez. Salamat sa mga nagpapakulay, wala pa akong gamit na laptop, computer, cellphone lang ito, kaya hindi ko pumabasa kaagad. And wala rin akong holder na iwan ko sa area ng aking pinanggalingan dyan sa Pilipinas. Maghahanap ako ng cellphone holder na mailalagay ko yung cellphone para maayos naman ang pagsasagawa natin ng ating live stream. But nonetheless, what is important is makapag-communicate po tayo sa inyo. Ulitin ko po sa panahon po na wala kang kalaban-laban at ginagamit po ang full state forces and the whole instruments of the state to those who are becoming perceived to be critics of the government, yung mga tinitingnan na kritiko ng gobyerno at kalaban sa political position, at sila po ay sinasaktan, sinusupil, ginigipit at tinatanggalan ng karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag at malayang pagsasalita, pati pong garantiya sa pagiging malaya, yung freedom to be free, no? Kagaya ng ginawa kay Pangulong Duterte, kailangan mo po talagang mag-take ng options na tinatawag na self-preservation. Upang nang sa ganun po ang pangmatagalan na pagsasagawa ng ating paninindigan at advokasya to defend, protect, and uphold the rights and welfare of the people sa ating bansa, at para maigiit po ang totoong pagtatayo at pagbabangon ng tinatawag nating mabuting pamamahala, ay maipagpapatuloy natin sa gitna po ng kaliwat kanan at samot-saring paggamit po ng kapangyarihan ng Estado. Diana Lopez, thank you sa pagpapakulay, nakita ko. Ma'am Sorina Jabalea, shout out po sa iyo dyan, and Ma'am Corazon Ostero. By the way, nagulat ako nang umalis ako, nasa 51,000 lang ang subscribers ng ating channel. Ngayon po ay 53,000 na mahigit. At dyan ay dahil kayo ang nagkakampanya at nagpo-promote ng channel natin. Thank you so much, no? Kay Erla de la Vega, na yun po ang kanyang screen name sa YouTube. Thank you sa pag-contact sa wife ko para sa suporta sa pamilya ko. And mula pa po kahapon,
ina-update po ako ng aking wife, si Langging, na may mga pumasok pong suporta sa kanila. Ay, Sir Elmer Sadyang Abay, thank you so much. At ngayon po ay tinitipon niya upang makatulong po sa mga kailangan pong therapy sa aming bunsong anak at pati po sa kailangan sa bahay dahil wala po ako ngayon sa consultancy work ko and I'm on indefinite leave, no, sa ginagawa kong mga consultation para doon sa anti-radical labor infiltration operation sa Pilipinas. So marami po ang nagpapaabot at nagpapadala ng mga samot-saring suporta sa aking wife, no, kay Langging, sa number po niya na 0916-308-7710. Gear Falcon Studio, I saw your name. Thank you sa pagpapakulay ninyo. Good morning, Langging. Greet ko na, Langging, ang mga nagpasalamat. Si Erla de la Vega, which is a screen name, and iba pa, no, sila Ma'am Linda, Ma'am Emmy, and many more na ayaw na magpa-mention. Alam niyo po kung sino kayo. In prayers and in solidarity, we deeply give our thanksgiving prayer sa inyo upang kayo po ay i-bless din ng Panginoon. Napakalaking tulong po yon para sa pangangailangan ng pamilya ko, lalo na ngayon po na ako ay wala ng consultancy work for combating and fighting the radical labor infiltration operations of the communist terrorist group sa mga industrial sector natin, sa mga manggagawa. Langging po ang pangalan niya ng wife ko, si Rohilda Celis. R-O-G-I-L-D-A. Ang G niya po ay golf. R-O-G-I-L-D-A C-E-L-I-Z. Rohilda Celis po. Ang kanyang numero po ay 0916-308-7710. Huwag na po kayo mag-alala kay Ka Eric. I'm okay. I will survive. Mga Pilipino din pong sumalo sa akin na mga kababayan natin. At sabi nila, kung hanggat mananatili ka dito, Ka Eric, hahanapan natin ang paraan na makasurvive ka while you do your live stream at sa iyong channel sa YouTube. Thank you sa lahat na nagpakulay. Vote po natin ang Ipanaw Sambayanan. Yes, tulungan po ninyo. At sana makaupo na si Inday Sara, no, para matapos na pong pigati ng ating bayan at maging matino na po ang ating gobyerno. At maging maayos na po ang ating mga kababayan at mawala na po ang mga abusado at kurakot at bulok na mga politiko na nagkakaroon po ng abuso sa kapangyarihan. At nang sa ganun po, maisulong natin ang national interest talaga ng ating bansa at mapabalik natin na mabilis si Tatay Digong sa Pilipinas. Kawawa po yung ating dating Pangulo na kung para sa akin siya pa rin ang kinikilala kong Pangulo na ipinatapon po siya. Pinadukot, pinatapon, pinagkaisahan, pinagtaksilan sa bansang malayong-malayo sa kanya. So right now ako po ay nag-travel ng almost 19 hours and mga 24 hours na pong kulang ako ng tulog. Di ka rin makatulog sa eroplano ng maayos. At ang isipan ko po ay gulong-gulo dahil hindi ko nga nakausap at na-meet ang pamilya ko. Because I have to move fast, no? Kaya kung nakuha ako, sigurado po na ilalagay ako dyan sa isang kulungan at malamang po sa malamang ay matutoda si Ka Eric. And then kita naman ninyo, no, kung paano nila tinatakot yung mga resource persons nila dyan sa peke na uri at bogus na tinarantado na uri ng kanilang mga congressional investigation na yan na walang iba kundi grandstanding at kahambugan at panunupil at panggigipit at pagpapakita po ng kawalang pagrespeto sa mga batas natin. Name niya, Ka Eric, Abby Kin. Ang name po ng wife ko ay Rohilda Celis. Okay. So, maraming salamat muli sa mga tumulong at nagpadala ng suporta at sa prayers po for my safe travel. Okay na po ako, pagod lang talaga. At medyo hilo pa po sa biyahe, jet lag at grabe po yung pagod. Pero worth po na i-secure ko man ang sarili ko. Naabutan ko po sa isang parang maliit lang na restaurant kanina. Yung ipinakita sa YouTube na nag-attend pala dyan sila Attorney Trixie, sina MJ Kiambao, at sila Mark Lopez. Yun lang nakilala ko. Si Dr. Mata.
doon sa pinatawag na TRICOM, no? Sapagkat may impormasyon si Secretary Bebot Bello na naging abogado yan, na co-counsel nila, cooperating legal counsel sa kaso sa kanilang reklamo na ito sa TUWADCOM na ito na TRICOM, na ipapa-aresto talaga sila next week kung hindi sila mag-attend. So siguro they manifested na mag-attend at nakita ko po yung kung paano pinapaikot-ikot lang nila Akop, nila Jay Suarez, nila Paduano, nila Pimentel ang walang katuturan na pagwawalda sa oras at pondo, waste of resources, waste of time, and nothing but a show of grandstanding, pagkauhaw sa pagiging grandstanding at pagkauhaw na magpakitang gila sa kahambugan. No? Simple lang po ang aking rason dyan Kung agrabyado sila, itong mga alipuris ni Martin Romualdez na nag-aastang Diyos-Diyosan at hari-harian sa ating bansa. Kung agrabyado sila at sinasabi nila na may mga paglabag sa batas at nag-aabuso sa kalayaan sa pagpapahayag at malayang pagsasalita, ang mga independent social media political commentators that include ka Eric, hindi nila kailangan po magpatawag ng isang weaponized and abusive na mga congressional hearing na yan. Nagagastusan mo ng pondo para ipakita ang kahambugan at ang kanilang pagiging gahaman sa poder at ang pagiging arrogante sa posisyon. They can file cases anytime they like. Mayroon pong, tama po yung sinasabi ni Akop kay Trixie at kay MJ Kiambao Reyes, no? Na bagamat constitutionally guaranteed freedom and right ang malayang pagpapahayag at kalayaan sa pagsasalita o malayang pagsasalita, hindi yan absolute correct. Kaya nga may libel case na pwedeng kang magsampa. May law on libel, cyber libel, slander, oral defamation, o moral damages na pwede mong gawin. Kung saan ang iyong tinitingnan na individual na lumabag sa kanyang karapatan, sa kanyang pagpapahayag bilang malaya, ay nag-abuso, you don't have to weaponize Congress to do that. That's a very simple and elementary discussion point. File cases so that there will be fair and objective opportunity para sa mga inaakusahan nyo at sa inyo din, para magpresenta din kayo ng inyong posisyon without undue advantage, that you can abuse your contempt power, that you can abuse your committee oversight na sinasabi nyo in the guise of aid of legislation, babastusin nyo, i-intimidate nyo at gigipitin nyo ang mga resource persons para ipahiya nyo at din ipakukulong nyo upang ipagamit nyo ang sa sarili nyo ang kahambugan sa pag-abuso sa poder. At walang karapatan at wala kang kalaban-laban kapag ikaw ay pinagkaisahan nila the way they did it to us sa SMNI, kay Loren Badoy, sa akin. So ang punto ko, tama ang karapatan at kalayaan sa malayang pagpapahayag at malayang pagsasalita, or the right to freedom of expression and free speech may not be absolute. But definitely, yan po ay mga fundamental na karapatan na dapat ginagarantiya. At kapag yan ay inabuso ng isang tao o individual, ang pamamaraan mo kung ikaw ay public official at hindi ka konforme sa pagpupuna sa iyo, at sa tingin mo labis-labis ang ginawang pagpupuna, ang dapat mong gawin, mag-file ka ng kaso against sa individual na yan so that there will be objective and fair trial na hindi mo magagamit ang iyong bintahe or yung advantage mo sa Kongreso. At doon, mag-present ka rin ng iyong counter position at mag-present din ng kanyang ebidensya at argumento ang nag-aakusa sa iyo kung sa tingin mo nag-abuso siya o sila. Kaya nga, ang Pilipinas na lang ang isa sa mga bansa na ang libel ay kriminal, ang pagkabig. Pambata lang daw ang gatas? Pang-feeling bata din. Inom na ng Bearbrand Adult Plus. No? Sa Pilipinas na lang po yan, mga kababayan. At sa ibang bansa nga, hindi na yan pinapansin halos. Pero sa Pilipinas, ang mga politikong pulpul at abusado ay napaka balat sibuyas na ang kakapal naman ng pagmumukha nila sa kanilang kaabusuhan sa poder at pundo ng bayan
sa kanilang kakurakutan at ayaw nilang mapuna, pwede naman sila mag-file ng libel, cyber libel, o ano pa mang mga kaso related sa sinasabi nilang maibangon ang kanilang personal honor and dignity kung mayroon mang natitira, kung mayroon pa. Diba, mga kababayan? So bakit ninyo i-weaponize ang Kongreso? So yan po nakita ko kanina, tama lang ang desisyon kung hindi mag-attend doon kasi pag nag-attend ako doon, sigurado yon ako ang tatargetin isa doon na ipapakontempt nila at babastusin, aabusuhin nila ang kanilang kapangyarihan, and then ipapakulong ako. At alam ko na kung saan ako mapupunta. Sa isang city jail na ang layunin ay doon ako yayariin, tutudasin ako. Aminin man nila o sa hindi, itong si Boy Pulbura na congressman ang isa yan sa mga utak na gawin po yung ganong assassination attempt sa buhay ko. And sabi ko na nga, ang source ko mismo, nasa paligid niya lang, no? Hindi niya alam na nakakakuha tayo ng impormasyon. Hindi na natin siya pangangalanan. Bibigyan pa natin siya ng pagkakataon para magpapogi. Di-deny niya siyempre. Di-deny nila yan. So, pangalawang punto ko, hindi naman talaga in aid of legislation ang gusto nila eh. Kasi kung gusto nilang magbawi sa pagiging agrabyado daw, sa sinasabi nila na kalabisan sa pag-e-exercise ng mga rights namin sa free speech and freedom of expression, ang layunin talaga nila ay patahimikin at busalan kami. Sa minimum, takutin kami at ma-intimidate, natitigil kami sa pag-criticize sa kabulukan at kasamaan ng gobyernong ito ni Marcos. Nang sa ganun po, hindi mamulat ang mga mamamayan sa katotohanan ng kaganapan ng malubha na pangungurakot sa gobyernong ito ni Marcos. Yan po talagang layunin nila, to eliminate all critics, kaya nga nila minadali, no? Ang pagkakaroon po ng tinatawag na state-sponsored kidnapping or extraordinary rendition na naganap po. At kawawa po si Tatay Digong dahil yun po ang nangyari sa kanya. And it will take years, no? Para po ma-untangle, no? Makuha natin ang problema na nakustodi na siya ng ICC. Unduly, unfairly, and unjustly na ginawa sa kanya sa isang iskandalosong pagtataksil ni Marcos at nila Romualdez, kasabwat pa ang mga komunistang teroristang grupo. Yun pong ayaw kong mangyari sa akin. Nakaya ng anilang gawin yan sa isang former president, kay Pangulong Duterte, paano pa sa amin ng mga ordinaryo na nagsasalita lamang ng katotohanan tungkol sa malala na kalagayan ng ating bansa sa tinatawag nating monumental crimes of corruption and institutional restitution of abuses in government na ginagawa nila Marcos at ng mga alipores nila kagaya nila Romualdez at kasabwat pa ang mga komunistang teroristang grupo. Okay? At sa pinuntahan kong lugar ngayon, namamayagpag sila dito. Isa ito sa pinakamalaking source ng kanilang international funding operations na tinatawag ng CPP, NPA, NDF na International Solidarity Work. Yan po ang kalagayan dito at in the days to come, ibubulgar natin yan ang ginagawa nila sa lugar na ito. No? At malamang papalag na naman sila dito, magrarally na naman yan, pero ilang piraso lang naman sila. Hindi yan pinapansin ng mga mamamayan, pero may naluloko sila. Pati mga puti naluloko nila at ibang mga lahi dahil sa kanilang narrative of propaganda. Kagaya ng ginawa nilang narrative of propaganda kay Pangulong Duterte, na sila po ang dahilan kung bakit naman hiobra nilang magpalabas ng so-called arrest order ang ICC. At nagamit pa nila ang alyansa sa kay Marcos at Romualdez para ipadukot si Pangulong Duterte. At alam natin silang big time winner dito. So balikan ko lang ng konti yung sa House of Representatives. Itong challenge natin sa kanila, you file cases kung sa tingin nyo ay nagrabyo kayo at inabuso naman ng mga independent social media bloggers and commentators itong karapatan sa malayang pagpapahayag at kalayaan sa pagpapahayag, then you file cases and let it be put in court in a fair and objective trial na hindi po dihado ang inaakusahan ninyo upang ipagtanggol din ang kanilang mga sarili. O bakit pa kayo kailangan gumastos ng millions of pesos?
naka-recess ang Congress pero maghi-hearing sila, alam na. Sapagkat ang layunin niyan, hindi naman aid of legislation. Ang layunin niyan, persecution, intimidation, and harassment. No, hindi lang sinagot direkta ni Kiambao eh. Siyempre nag-aalangan siyang i-cite in contempt siya. Nagwa-warning na si Paduano na pag lumabag ka sa rules of the committee, saka ka lang mako-contempt, no? Ulul, tarantado siya. Talagang yun ang kanilang plano. No, mga abusado sa poder, hindi nila nirerespeto ang mga fundamental na karapatan. Tinatanong siya ni Akop, sino ang sa tingin mo bully? Sino nang bubuli sa iyo? Dapat diniretso na niya, kayo. The fact na privilege speech lang ni Boy Barbero, papatulan nyo ng mga narco-funded at mga China-funded o Pogo-funded ang mga nagkikriticize sa gobyerno at sa kongreso nyo. Wala nga siyang ebidensya, laway lang. Samantalang sa kanya, sa lugar niya, known talaga kung anong pamilya niya. Diba? Tapos magmamalinis siya sa droga-droga niya, tapos mapaprivilege speech. So, matatapos na po itong termino nila sa June 30. At karamihan dyan sa kanila hindi na makakabalik dahil graduate na. Pero yung kanilang buntot at pangil ng pang-aabuso at kalapastanganan sa batas at poder ay ginagamit pa rin nila. No, sa sobra nilang pagkalasing sa kapangyarihan, akala nila pagmamay-ari nila ang mga tao sa Pilipinas. So, ito po ang punto ko. Kaya hindi po ako a-attend dyan kung ganyan lang naman. Unless, may unless yun. I-suspend nila ang kanilang rules na pwede nila kaming sakmalin, bastusin at papatayan ng microphone, at kung sumagot-sagot kami sa kanila at hindi nila gusto, ay ipakukulong nila kami. Tanggalin nila yun. At uuwi ako at haharapin sila. Pero more than that, syempre alam ko na hindi lang yun ang gagawin sa akin. I am a target of assassination. Maliban doon kay Boy Utak Pulbura na nandyan sa Kongreso, ito pa, ang mga CPP, NPA, NDF, nagbuo na rin po sila ng hit team laban sa akin, kay Lorin Badoy at kay General Parladi sa minimum. At wala pong garantiya na madidepensahan kami ng gobyerno ni Marcos. Baka ilublob pa nga kami sa kumunoy ng kamatayan at impyerno. Basta mawala lang kami, bahala ng CPP, NPA, NDF ang gumawa niyan. Yun nga ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, di ba? Bahala na ipatapon yung matanda na at hindi na nga makaagapay sa kanyang mga karamdaman na nararamdaman dahil mag-80 anyos na siya next week. Wala. Baliwala kay Marcos yun. Para sa kanya, importante walang kritiko, walang magbubulgar sa kanilang mga ginagawang kalapastanganan, yung monumental crimes of corruption, yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, PhilHealth, ayuda there, ayuda here, lahat ng pundo, flood control, lahat ng ito po, pinagkapirahan na nila. At gagamitin nila yan sa eleksyon at sa pagpapayaman sa kanilang mga sariling bulsa. Siyempre, itong mga tuwadkom naman dyan, kasabwat din sila pati mga CPP, NPA, NDF. At yan ang dahilan na gusto nila kaming patahimikin. Walang magbabantay at walang magbibigay po ng mga matatalas na pagpupuna at malalalim at mga direktang pagsusuri sa kanilang ginagawang oportunismo at mga lapastangan na gawain sa kapangyarihan at poder. Okay. Hindi yan in aid of legislation at hindi yan para sa sinasabi nilang pigilan ng fake news. Ang fake news numero 1, ang CPP, NPA, NDF, no? 30,000 daw ang pinagpapatay ni Pangulong Duterte sa war against drugs niya. Samantalang 43 lang ang may dokumentado silang reklamo, questionably pa. So nasaan ang fake news dyan? Dapat itong si Lola Franz Castro sipain to sa pagmumuka ng mga pinatay ng mga scalawags noon at kriminal na hindi naman pinag-utos ng Pangulong Duterte, tapos ituturo nila kay Pangulong Duterte, no? Yan ang mga dapat ikulong. Yan ang mga dapat iniimbestigahan, okay? Yung mga nawalang flood control nyo by the hundreds of billions, sana. Yun ang mga dapat iniimbestigahan, yung pagpapadukot nyo kay Pangulong Duterte, no? Kaya malinaw po na useless, waste of time and resources po ang kanilang gimmick at bogus na uri ng mga tapang-tapangan at kahambugan na
congressional hearing nila. Walang saysay po yan, mga kababayan, kasi ang purpose talaga niyan, yun sinasabi ko, i-harass, i-intimidate, patahimikin at supilin ang mga tendency ng mga tao na maging kritikal, magkaroon sila ng boses sa pamamagitan ng mga social media, vloggers, commentators, kagaya po ni Kay Eric. At ang pangatlo po ay magamit ito sa taktikal na alyansa ng CPP, NPA, NDF upang mas lalo po silang magkaroon ng lakas na loob na durugin at atakihin nila ang mga remnants ng Duterte political camp, at the same time yung mga hindi po natatakot na isiwalat ang kanilang kasamaan, ang kanilang pagmamaskara ng mga CPP, NPA, NDF. Yan pong dahilan kung bakit gusto kaming patahimikin, mga kababayan. At ito pong pang-apat na gusto kong idiin sa ating pagtatalakayan ngayon ay we have received information na ipinipilit po ng CPP, NPA, NDF International Department na pati po ang mga AGK nila tungkol sa mga allegedly ay mga pinatay daw na aktivista, pero sa totoo lang mga Communist Party and NPA and NDF operatives in the urban areas or white area na tinatawag, include dapat daw itong mga datos na ito sa possibility of presentation of evidence at witnesses sa ICC. At inihingi nila kay Marcos para makapapil sila siyempre no, na i-maniobra at ilabi nila ito as Get tickets now for the magical, musical, movie event. It's time. Disney's Snow White, only in cinemas. Get tickets now. na mga kasinungalingang propaganda na numero sa 30,000 na sinasabi nilang nagkamatayan at pinagpapatay sa panahon ni Pangulong Duterte, 43 lang palang may record, and yet gagawin nila ito bilang hakbang para maging international circus ng CPP, NPA, NDF, international show nila ang gagawing paglilitis kay Pangulong Duterte. Kaya pati si Attorney Harry Roque na nagbibigay ng magandang loob na tumulong bilang abogado kay Pangulong Duterte, hinahabol din nila ang asylum request sa Netherlands government, sa Dutch government ni former presidential spokesman Attorney Harry Roque. Pero sa panahon ni Joma Sison, for the last almost 40 years na nagtago si Joma upang hindi siya maabot ng batas ng Pilipinas, hindi talaga ibinigay ng Netherlands yan si Joma Sison. Pero pinagpapalakpakan ito ng mga grupo ng CPP, NPA, NDF na ginagamit nila ang ganyang mga operation para maprotektahan ang mga kauri nila. At nandyan pa po ang ilan pang mga natitira nilang kadre, like ang asawa ni Jose Maria Sison na si Juliet de Lima Sison, nandyan pa sa Netherlands. At iba pa sila Luis Landoni, sila Connie Ledesma, and many more. At sila pong ginagamit ngayon ng Communist Party of the Philippines para magkaroon ng lobby operations na lalo pang idiin sa kasinungalingan na lubid-lubid at binilig-bilog nila itong si Pangulong Duterte. Ayun. So, kaya kailangan bantayan natin ito, mga kababayan. And, uulitin ko po, tingnan natin next week kung anong gagawin nila dyan sa TRICOM na inutil na walang saysay na uri ng pagwawaldas ng oras, panahon at pondo, sapagkat nag-appear na po dyan sila Attorney Trixie, no? At ang grupo nila. So, hindi ko alam kung babalik pa sila, pero ako, decided po ako, I will never honor ang isang hakbang na lumalabag sa batas, nag-aaktong above the law, at walang ibang patutunguhan kundi magsagawa ng panunupil, panggigipit, pangaharas, pananakot, at intimidation at bullying laban po sa mga independent social media personalities at mga political commentators kagaya ni Kay Eric. Kaya hindi talaga ako sisipot diyan kasi ibang plano nila sa akin. At tayo naman, hindi tayo titigil sa pag-expose nito, mga kababayan, because we will have our own operational exposure sa ginagawa po ng CPP, NPA, NDF. Nag-aantay lang po ako ng mga datos galing po dito sa pinuntahan ko kung ano po ang naging operational updates, kung bakit nalusutan at napadukot ng illegal si Pangulong Duterte at naipatapon sa the Netherlands, sapagkat napakalaking papel po ang ginawa ng CPP, NPA, NDF International Department na nakabase po dyan sa Netherlands. At napakalaki din po ng papel ng pagpupundo at pagbibigay suporta
nila Martin Romualdez at nila Marcos sa CPP, NPA, NDF para gamitin po sila as special political operators. At ngayon po, pati ang ilang mga retiradong mga officials na sa gobyerno ni Pangulong Duterte ay hahabulin nila. Isa na dyan po si Senator Bato de la Rosa para mawalan po ng suportang boses ng taong bayan na pwede pong manindigan na sa kind of the Duterte brand of leadership itong si Senator Bato de la Rosa. That's why they're trying to move heaven and earth na isama siya. At ganon din po, pinaghahandaan na ng mga komunistang teroristang grupo ang nalalapit nilang maniobra na ipilit na within 90 days, kaya pa ba nilang kunin? Hindi na yata June 30 sila matatapos. Ay mapagsisimulan nilang maipatulak ang chop suey at pansit canton na impeachment complaints nila. Na ginawa nilang hakbang para po totally ma-remove na sa political landscape ang anumang natitirang napakalakas at minamahal ng taong bayan na remnants ng Duterte political group sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Ayan. So hindi na po sila nagpapatumpik-tumpik, target talaga nilang i-eliminate ang dalawa ang magtatay. Para po kung na-convict si Pangulong Sara Duterte dyan sa Senado sa kanilang bogus at pansit kanto na impeachment complaints, pero because ang impeachment is a numbers game, itong Marcos Romualdez na gobyerno will be very successful to eliminate and paralyze the political influence of the Duterte political group, lalo na naka-dischero na, naka-exile, illegally, pinatapon si Pangulong Duterte doon sa Europe at isusunod nilang ipakonvict sa kanilang Senado na maniobra nito na tinutulungan ng mga komunistang grupo si Vice President Sara Duterte. At alam niyo po ba kung bakit nila nagagawa yan sa international level? Sapagkat mayroon pong binuo na front organization ang Communist Party of the Philippines na pinangunahan ni Joma Sison noong nakaraang 2004-2005 yata. Ang pangalan niya ay ILPS, International League of People's Struggle, ILPS. Ang ILPS po, ang International League of People's Struggle, mga kababayan, ito po ay binuo ng Communist Party of the Philippines International Department sa pangunguna nila Joma Sison para po magkaroon ng mga fraternal and tactical and long-term alliances sa iba't ibang mga communist and pro-communist groups, pro-socialist groups, lalo sa Europe, sa Canada at sa Estados Unidos upang magamit nila ito sa kanilang international fundraising at pagkuha po ng tinatawag na political and fraternal support, kagaya ng nakukuha nilang konsesyon ngayon dyan sa may Canada, sa Communist Party of Canada na nakalilinya sila sa loob ng parliament. At dito din po sa Australia Labor Party na nakakapag-infiltrate sila both sa New Zealand at Australia. At ganun din po sa Europe, kaya nila nagagamit yung illegal at napaka-iskandaluso na maniobra sa paglalabi po na mapalabasan po ng arrest order si Pangulong Duterte. And by the way, hindi pala red notice kundi letter of diffusion ang pinadala kay Marcos na on process na ang paglalabas ng arrest order kay Pangulong Duterte. At ito po ay dumaan sa linya ng CPP, NPA, NDF, through kay Martin Romualdez. Kaya last year, last week of October to first week of November, pumasok na po dito ang yan nga, nakipag-coordinate ang gobyerno ni Marcos. Last year pa po, na-explain ko na po yan, na pumasok na dito ang mga investigators ng ICC at ang mga representante na abogado ng kanilang prosecutors panel. Sa Maidas Hotel pang ayan pumasok, di ba? Kaya po, nakikita ko na tama po yung impormasyon na inilabas. At ang nag-sponsor po noon, sila Martin Romualdez at ang mga CPP, NPA, NDF ang nagdala ng mga testimonials ng would-be victims na magtestigo sana doon sa ng mga would-be testigo ng mga biktima daw na ang nagbaniobra itong National Union of Patakas Lawyers, Karapatan, Bayad Muna at mga Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF. So, klarong-klaro mga kababayan na hindi po ito isang ordinaryong operation.
What happened to Pangulong Duterte was a grand conspiracy of schemes na nagagawa ng CPP, NPA, NDF. Alam niyo po ba sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, they attempted also at naging successful sila para po madiskaril at masabotahin nila ang programa ni Pangulong Arroyo noon na Interagency Legal Action Group, no, or ILAG, no, Interagency Legal Action Group, upang durugin ang CPP, NPA, NDF, at pinapunta nila dito si Philip Alston, UN Rapporteur, no, for Human Rights, at pinatigil niya itong kampanyang ito ng interagency cooperation para sa case build-up ng mga suspected CPP, NPA, NDF, pati urban operatives. At pinatigil niya rin po ang mga kampanya laban sa CPP, NPA, NDF na sabi nila may human rights violation, kagaya po ng mga unit na pinamunuan ni General Jovito Palparan. So ang nagmaniobra po ay ILPS din sa pamamagitan ng International Department of the CPP, NPA, NDF. Ang meaning po ng ILPS, International League of People's Struggle, yan po ang nangyari sa kapanahon ni GMA. Binuhag po itong Interagency Legal Action Group na nagbubuo ng mga case build-up laban po sa CPP, NPA, NDF, at upon orders ni Philip Alston, pinakakasuhan niya ang mga military officers. Kasama po dyan si General Jovito Palparan. Yan po ay isang malinaw na operations po ng CPP, NPA, NDF International Department. Si Loida Nicolas po, nakikipagsabuatan din yan sa mga urban operatives international level ng CPP, NPA, NDF doon po sa Amerika. No? Kaya malinaw mga kababayan kung ano po ang nangyari kay Pangulong Duterte. It was a grand scheme of a very premeditated, well-planned, and highly funded mafia-type operations na nagkaroon ng conspiracy sa pagitan po, thank you sa mga nagpapakulay at mga nagbibigay ng simpatya. At ang isang nagmaniobra po dyan ay ang mukha po ng CPP International Department na ILPS. At mayroon sila dyan international office, ang CPP, NPA, NDF, na tinatawag nilang International Department or International Office of CPP, NPA, NDF, na tinatawag nilang NDF International Office. Yun. Sa Utrecht, the Netherlands. Yan. Sana mapuntahan ko rin ito, no, mga kababayan. And by the way, before po ako mag-exit muna, pansamantala, at babalik naman ako after mga few hours makapagpahinga lang, ay magkakaroon po ng Global Solidarity of Global Pinoy Power on March 28. Birthday po ni Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang bahagi ng bansa, magkakasabay po na ilulunsad ang panawagang na Bring Him Home at Marcos Alis, Marcos Step Down, Marcos Layas, Marcos Alis, and Marcos Resign. Ulitin ko po I think magsisimula yung iba umaga, pero karamihan after lunch, hapon. The Global Pinoy Power for Global Pinoy Solidarity in the call to Bring Him Home, Pangulong Rodrigo Duterte, at ipawalang bisa po ang detention sa kanya at illegal na pagkakadukot, at ipanawagan po ang kagyat na paglayas ni Marcos sa poder. Ang Marcos Layas, Marcos Alis, at ang Marcos Resign, Marcos out now. So yan po ang mangyayari sa March 28, no? I hope I can join the Filipino groups dito sa area na napuntahan ko. Hindi malayong ma-overdose nga siya, no? Yun ang pinapanalangin ng maraming Pilipino para matapos na pong lahat ng ito ng kahirapan at lahat po ng kademonyuhan na ginagawa nila. So please, don't forget sama-sama tayo sa March 28. Mag-a-announce ako kung anong mga grupo ang magsasama-sama. Ang title po nito sa March 28 ay The Global Pinoy Power Through Global Solidarity Action to Call to Bring Home former President Rodrigo Duterte, and of course, yung panawagan po na magkaroon ng panawagan ng pagkakaisa na palitan na po ang pamunuan sa gobyerno natin. Tama na po ang sobra-sobrang abuso, pangungurakot at kawalang saysay at walang direksyon ng gobyernong ito, kundi puro politikang marumi, insensitive sa totoong damdamin ng taong bayan na ginagawa po nila Mr. Marcos.
So, kailangan natin magsama-sama, kumilos, manawagan, at i-announce po natin ang detalye kung paano gagawin po. Itong Global Pinoy Power, Global Pinoy Solidarity, to bring him home, si Pangulong Rodrigo Duterte, at ipanawagan po ang tuloy-tuloy na lakas ng boses ng mamamayang Pilipino na dapat po ay umalis na at lumayas na sa poder at kapangyarihan si Marcos. Ayan. So sabay-sabay tayo sa March 28. That's a Friday. Yung iba March 29 kasi Sabado sa kanila. And I hope na makakasabay po. Kung hindi man po 28 ang lahat, but I think marami po ang sasama sa March 28. Ang iba sa 29 na. Okay? So i-update ko po kayo kasi baka ako po ay maimbitahan din na makapunta dito sa lugar na pinuntahan ko upang ako po ay makapagbigay din po ng mga pananaw. No? O marami dyan mga kwanyan, Alkin, mga zombie po yan, hindi ko na nga binabasa, hindi ko na pinapatulan. At sige lang, tuloy lang tayo at hindi nila tayo mapapatigil. Marami kayong update na maririnig pagbalik ko after nito. Inaantay ko po kasi ang ating mga iba pang impormasyon. Oo, ano ko na lang mamaya yung mga nagpa-flooding para hindi maka-comment. Mga zombie at mga trolls ang karamihan dyan na gumagawa, no? Ipa-stop na lang natin siya maya-maya o kung next na makita ko siya kasi cellphone ang gamit ko, pasensya na kayo ha, Alkin at sa iba pa. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating Ka-Eric Live. Thank you so much. More than 53,000 subscribers na po. Maraming salamat sa tumulong at tumutulong sa pamilya ko, kay Langging, at ganoon din po for your prayers for my safety and for my family. Kayo din po, ipanalangin ko ang pag-bless sa inyo ng Panginoon upang magtuloy-tuloy din po ang biyaya at proteksyon sa inyo at sa inyong pamilya. Let us always love our God in our country as we also find ways to serve and help our own people. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa tumutulong kay Ka-Eric kung saan man po ako sa pagsalo sa akin na hindi po ako magiging homeless sa dayuhang bayan. Maraming salamat, hindi ko na po ipamimension ang mga pangalan ninyo. Deeply appreciated po ni Ka-Eric. Yes, March 28 yung iba March 29, Global Pinoy Power Solidarity and Global Pinoy for calling to bring back home si Pangulong Duterte at ipanawagan din po ang agara na paglayas na sa poder ni Marcos. Marcos alis, Marcos layas, Marcos oust now, and Marcos resign, step down, alis. Yan po ay dadagundong sa March 28, mga kababayan. Maraming salamat for all your help and support. Mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Bye for now. Abangan yung mga updates. Marami pa kung pati po sa analysis at pagsusuri sa congressional hearing ng Tuwadcom, Tricom nila ng mga Bataan at mga Alipores ni Romualdez at pati na rin po sa ating pagsusuri sa bakit nagsagawa ng Senate investigation biglaan si Senator Amy Marcos. Siguro mga 5 or 6 hours from now, babalik po ang ating Ka-Eric Celis live channel. Maraming salamat. Bye for now. God bless you and God will also protect you.